Hello sa inyo Kuya Red at sa lahat ng inyong mga solid na tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Isa po talaga ako sa mga naging addict sa palabas ni Angel Locsin noon na kung saan siya ay nagiging lobo. Kung kaya't ito ang nagiging dahilan kung bakit ako po yung pinakahuli na taong natutulog sa bahay. Dahil doon, tinagurian tuloy nila ako na huling bantay ng bahay dahil nga sa ganong rason. Sa tuwing inaabangan ko nga po ang palabas ni Angel Locsin na iyon, sakto po na nagkakatabi-tabi na kaming nakahiga. Yung iba ay tulog na at ako ay nanonood pa. Hindi ko po malilimutan yung isang gabi na yon. Ewan ko ba kung bakit napalingon lang po ako sa second floor ng bahay namin. Madilim po sa lugar na iyon at wala po talagang kahit sino sa amin ang natutulog sa ikalawang palapag. Kung kaya't talagang napaawang ang aking bibig nang mapansin ko ang isang kulay puting bagay. Tinitigan ko ito ng maigi. Kunot noo na iniintindi at inaaninag ng pilit kung ano yung nakikita ko sa second floor. Para nga po siyang bagay na malaki, bilugan at nakapatong sa pinakahuling baitang ng second floor. Gusto ko po sanang sumigaw nung oras na iyon nang akin pong mapagtanto na ang kanina pang inaaninag ko ay isa palang bungo. Dahil hindi nga po ko makasigaw, pinilit ko po ang sarili ko na pumikit at nagdasal sa aking isipan ng kahit na anong dasal na alam ko. Hindi ko po pinapakita yung takot ko nung time na iyon para nang sa ganun ay mabuo ko yung pagdarasal. Hindi normal yung ganun, Sir Red. Unang beses na nangyari sa akin ito at sa halos ilang gabi ng pagpupuyat ko habang nanonood, napapatingin din naman ako sa hagdan pero wala po akong nakikita na ganun. Hanggang sa naputol nga po ang lahat nang biglang pumasok si tatay dahil galing po siya sa labas at nagpahangin. Amoy sigarilyo pa nga po siya nung oras na iyon. Agad ay ikwinento ko sa kanya yung nakita kong bungo sa second floor at sinabi niya na baka daw gustong makipaglaro sa akin noon. So sa isip-isip ko, alam na pala ni tatay ang bagay na yun. Ito pong kwento kong ito, Kuya Red, ay noong grade 6 pa lamang ako nangyari. Sa aking pagkakatanda ay sumapit na yung gabi nun. Nasa kwarto ako at nagbabasa na lamang ng libro sapagkat yun talaga ang hilig ko bukod sa pagsusulat. At dahil sinusundan ko talaga ang kada detalye ng binabasa kong istorya sa libro, hindi ko tuloy napansin na 11 na pala ng gabi. Kaya doon na nga ako nagpasya na matulog at wala sa hinagap na sa kahimbingan ng tulog ko ng gabing iyon ay merong magaganap na kababalaghan. Nagising ako bigla at nung una ay hindi ko malaman ang dahilan. Pinakiramdaman ko ang buong paligid. Wala naman din ako nararamdaman na para akong naiihi kung kaya't habang nakahiga ay pinagmamasdan ko ang kadiliman sa aking silid. Hanggang sa nagawi ang aking paningin sa paanan ko. Doon ko po kasi naramdaman na parang may gumalaw. Hanggang sa napatingin nga ako at nakita ko ang isang batang maliit at tila kasing tangkad lang siya ng bunso kong kapatid. Hindi naman ito yung bunso naming kapatid at tiyak ako doon. Hindi ako nakagalaw agad sa higaan kung kaya't nag-decide akong magtalukbong ng kumot at pagkatapos ay nagdasal.
Subalit habang ako nga ay nag-uusal ng dasal, kitang-kita ko mula sa talukbong ko na gumagalaw ng kaunti yung bata. As in, unti-unti ay tila lumalapit siya sa paanan ko hanggang sa napasigaw na ako at tumakbo kina Lola sa kabilang kwarto. Hindi lamang po doon nagtatapos ang pagpapakita niya, Kuya Red. Meron din pong pagkakataon na natutulog kami ng kapatid ko sa sala. Ako po yung nahiga sa sahig habang siya naman ang nasa sofa. Bandang 2 AM na rin po yun nang nagising ako. Napatingin ako agad sa may bandang santo sa altar at doon ngay nakita ko po yung bata na lumilipad. Madungis po siya ngayon at kitang-kita ko na sunog ang kamay at lumulutang napapunta sa akin. Doon ngay nakita ko ang kanyang balak. Sasakalin niya ako kung pagbabasehan ko yung pag-amba niya at ang kanyang kamay. Ginising ko po yung kapatid ko sa sofa at sinabi sa kanya ang aking nakita hanggang sa kami nang dalawa ay nagdasal at nakatulog muli. Simula noon, Kuya Red, ay hindi na po ako natulog sa kwarto ko at sa sala. Mas pinipili ko na lamang na tumabi kay Lola at sa kwarto na lamang niya matulog. Kahit nga doon na po ako nakikitulog, Kuya Red, ay tila hindi pa rin ako tinatantanan nung batang yun. As in, nakikita ko pa po talaga na tila sumisilip-silip siya sa siwang nung pinto na yari sa kawayan. Ito po kasi yung uri ng pinto na meron sa kwarto ni Lola noon. As in, sumisilip po siya at dahil hindi po siya makapasok, hanggang tingin lang po siya sa akin sa loob. Na-trauma po talaga ako ng panahon na iyon dahil tuwing gabi, kapag galing ako ng paaralan, nakikita ko lagi yung bata. Since hindi na nga po siya talaga makaporma sa akin tuwing matutulog ako, ang ginagawa po niya, Kuya Red, ay inaabangan ako sa pinto ng kwarto ko at paminsan ay sa sala at paminsan ay nasa tabi ng santo sa altar. 17 years old na po ako ngayon, Kuya Red, pero takot na takot pa rin ako na makita muli yung bata na yun. Pero ngayon nga po, hindi naman na siya nagpapakita sa akin at matagal ko na rin pong ipinagdarasal na sana'y wag na. Naparenovate na rin po namin yung bahay at nasa ibang kwarto na din naman na ako. Ang sabi po ni Lola, dito daw kasi sa bahay na ito, namatay yung anak ng kanyang kapatid. Ang sabi naman ni Mama, nakunan din daw siya ng anak at ito marahil ay ang sanay bunso kong kapatid na isa pa. Matapos nga po akong ipanganak, 3 taon ang nakalilipas. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.